maraming nawalan ng visa ngayon. Bakit at naman? hindi bibigyan ng visa Bakit? sa US. Dahil nga dito sa ipinasa na ng pagkatapos mapirmahan ni President Donald Trump yung budget para sa 2020 ng Estados Unidos, nilagdaan na eh. Kasama pala doon yung anong tawag dito na hindi pa papasukin sa Estados Unidos yung pong mga may kinalaman sa human rights violation. Tinukoy pa nga doon yung kay Dilimang kaso eh. Na naging dahilan sa pagkulong kay Bilbil de Lima. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, ang daming sinasabi ngayon. Ang mga, siyempre, nagre-react sila. Dahil yung mga nakasama dito, ang sabi ho, dito sa batas na ito, batas ito eh. Di ba? General Appropriations Act nila yan. Di batas yan. Pinirmahan ng presidente. Pinirmahan ng presidente. Batas yun eh. Ngayon, ang sabi ho dito, yung mga public officials na may kinalaman o personalities na may kinalaman sa pagkulong kay Bilbil de Lima, hindi pa papasukin sapagkat si de Lima raw ay ikinulong ng hindi po naaayon sa proseso ng batas. Ibig sabihin, human rights violation yun. Diba? Violation of human rights yun. May nagsasabi, katulad si Soto, ang dapat daw na gawin o reaksyon ng mga Pilipino rito, i-reject. Marireject ba namin yan? Hindi. Kasi ang Amerika... Mababago ba namin yung batas pag sinabi mong ang mga Pilipino wag papasukin doon? Hindi. I-reject yung ano na yun. Yung batas na yun. Ano kinalaman natin doon? Kaya nga eh. Hindi ba ang itinuturo ni Soto, makialam tayo sa batas nila? Kung ang Amerika ayaw natin makialam sa atin, mali si Soto. Ba't mo tayo makialam? Hindi. Yun nga sinasabi nga nila na yun daw naging dahilan kung bakit ipinasa yung batas na yun, pinakikialaman daw. Yung ating proseso ng hustisya dito sa Pilipinas, ang justice system natin. Kaya nga. Pinapakialaman. Na hindi pinapakialaman. Nag-i-impose sila base sa kanilang paniwala, sa kanilang pagkakaalam na merong nagawang violation o paglabag. Pero pagka kinwestiyon mo yung karapatan ng Amerika na magpatupad ng ban sa kung kanino man nila gustong ipatupad yan, wala kayong magagawa ron. Wala, Kasi pagpunta mo ron, pag ban ka. Ganun yun eh. Ganun yung nangyayari dyan. Hindi, tsaka in-apply itong batas na ito, hindi lamang sa Pilipinas. Merong Egyptian na leader din na gano'n ang in-apply din ito. Maging sa ibang bansa. Sa ibang bansa. At ito, gaya ng sinabi natin nung kamakailan lang di ba si Bato nagngangawa? Dahil siya mismo nagsabi na kanselado na ang kanyang visa sa Amerika. Hindi naman ina-announce kasi normally ng US Embassy mga ganyang issue Kung ano dahilan at saka kung sino yung kinansela ang visa, hindi naman nila ina-announce yun nakapagtataka nga, ito si Bato nag-announce. Siya na nag-announce. Mga kaibigan. Di ba? Ano sinasabi natin? Hindi pa yan, hindi lang Amerika yan. Sa pagkakaintindi natin, meron ding mga batas na ganyan, similar sa Europe. Ang mga bansa sa Europe, specifically, yung mga bansa nakasama sa kasunduan. Yun. Na igagalang yung karapatang pantao. Kasunduan yan mga kaibigan. At kamakailan, nabasa ko rin ang isang online news
na itong Prime Minister ng Australia kinukonsider na ipatupad yung kaparehong batas ng Amerika na ipinatupad ng Amerika ngayon. Ngayon natin pag-usapan, labag ba sa batas yung ginawa ng Amerika? Anyway, labag ba yun? Meron ba sinisino doon? Ano ba ang issue na pinapalaga nila? Di ba sinasabi nila pakikialam? Hindi sila nakikialam sa batas natin. Basta wag kayong pumasok dito. Wag kayong pumasok doon bawal kayong pumasok Ganyan kayo sa bansa. Right nila yun sa ibang bansa, pwede naman kayo. Tayo nga dito bawal pumasok dati ang inchik ng walang visa rito ngayon nakakapasok Ada. Hindi ba? Libreng-libre. Walang visa. Visa upon arrival sila ngayon. Kaya nga. Mga kaibigan. Ako wala akong nakikitang katulad ng sinasabi ni Soto, isang kabuhungan Ang sinasabi niya, i-reject daw, nananawagan siya na i-reject ng mga Pilipino yung action na yun ng Amerika. Ano magagawa natin? Okay. Kahit i-reject mo yan, magagawa mo. Mababago ba natin yung batas nila? Ayaw kang tanggapin doon. Ma-amend ba natin yun? Hindi. Batas yun Nila kasi nasanay sila dito, yung batas na babago nila. Kapag gusto nila. Hindi ba? Kahit walang legislation. Nagagawa nilang magkaroon ng ibang batas kahit mayroong batas. Nang walang legislation. Wala silang ipinapasang legislation. Kasi pinag-uusapan. Ibig sabihin, nilalabag nila yung batas. Sanay sila rito nun. Pinag-uusapan dyan yung international law Meron tinatawag na international law. Ngayon, dapat mo bang sundin yan? Merong bansa ayaw sumunod, pero maapektuhan ka niyan. International law yan sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Diba? Susunod ka. Kahit ano pa pagsasabihin mo, kahit na maggugulong ka pa sa karsada ng nakabikini, bali wala yun. Kasi bakit itinatag yung United Nations? Bakit itinatag yung international law? Andyan yan may epekto yan. Kahit sabihin mo pa na nung ratifikahin yung kasunduan na yan, hindi pa si Presidente Duterte nakaupo. Kahit sabihin mo pa yun. Hindi pwede yun. Kailangan mong kilalanin yun dahil ano ka lang dun kumbaga ministerial lang yung presidente ron Ang nakikipagkasundo ron bansa, hindi yung leader. Yung leader, ministerial yun. Hindi ba? Kinatawan mo yun Tama. Mga kaibigan. Ngayon, at saka ito pa ang hindi naiisip nitong mga talagang ang babaw na ng mga utak ngayon Utak biya. Itong sila Soto. Yan. Sabi nga ni Peter kanina, yung Senado, para sa mga tanga yan naniniwala ako mga kaibigan Sino ba nakaupo dyan? Sino nakabalik na pagtatapon? Nakabalik. Mga kabalik ba yan? Kundi talagang para sa tanga yan. Di ba? Ngayon, ang sa akin ito mga kaibigan, ang hindi naiisip nitong mga mayayabang na to, si yung ambassador natin doon? Si Romualdez? Si Babes Romualdez? Ang sabi niya, karapatan yun ng Amerika. Although, hinahagod niya nagpe-playing shape siya nag-neutral siya kunyari na yung although karapatan ng Amerika magpatupad ng batas, mga kaibigan, hindi raw dapat makialam. Hindi naman nakikialam Nakikialam ba? Hindi. Ngayon, kung meron silang sinasabi bilang pagpapatupad nila ng batas na ang dahilan ay hindi naaayon sa kasunduan, di ba? Ng paggalang sa karapatang pantao, mga kaibigan. Merong nilalabag sa karapatan ng tao. Yung pagkakakulong. Alam nyo, pati yung kay Dilima, ako, sa tingin ko, ano lang yun
bali lumalabas na maganda nga nangyari yun dahil may halimbawa. Di ba? Bakit? Kasi hindi naman pwedeng basta lang kasunduan lang tayo ng kasunduan eh. Di ba? Kailangan may sanction. Doon sa mga hindi susunod. Pag lumabag ka sa kasunduan. Pag nilabag mo yung kasunduan, ano magiging penalty sa iyo? Di ba? Pagka lumabag, aalis ka na doon sa organisasyon after the fact. Di ba? Gagawin mo yun after the fact. Ganyan na nangyayari dyan. Mga kaibigan, ano ibig sabihin yun pag after the fact? Iniiwasan mo. Yung pagkilala doon sa isang kasunduan. Sana before the fact ang ginawa ninyo. Hindi ba? Ako mga kaibigan ang hinahanap kasi ng Estados Unidos doon, hindi sila pwedeng hindi makialam Kasi ang issue is human rights violation. Hindi lang naman yung kay Dilima. Marami pa yan. Pati yung extrajudicial killing. Hindi ba? Ang daming issue dyan Ngayon, ang sinasabi ng pamunuan natin, baliwala yan, kumawala ng effect yan sa mga batas natin. Sa amin, baliwala yun. Kasi hindi kami apektado ng ban sa visa. Kayo, apektado kayo. Di ba? At saka masama niyan, parang alam ng Amerika na itong mga naban, meron mga kasama dito na meron mga property. Tinatagong deposito sa Amerika. Ayan ang masama dyan. Napakahigpit ng batas doon. Pagdating sa Riculo, sinasabing batas dyan na nagtatago ka ng kayamanan dyan na labag. Dyan tatamaan sila Kaya umaangal itong mga ito. Umaangal, Kunyari, hindi sila apektado. Di ba? Ganyan yan. Pero ang totoo ay apektado sila. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang Amerika, masyadong demokrasya yan Kaya nga nagpapapasok ng mga dayuhan yan, mga immigrant, para maniraan sa kanila. Pero may karapatan din sila kung maglulug sila sa pagpapasok na maghigpit. Di ba? Ayun, practical karapatan din natin yun yung ginawa nila, meron din tayo karapatan Di ba? Pareho lang meron naman nagpo-propose. Iban din daw natin yun. Nako, Diyos ko. Ano ibaba? Kaya niyo ba yun? Ano epekto nun sa kanila? Ganun, yun ang walang epekto kahit na iban mo yung tao rito. Tandaan natin, si President Trump, sa kasalukuyan, problemado yan. Mai-impeach yan. Yun ang sinasabi ko. Sa Amerika, ito tandaan nyo, ito lumalabas na yung katotohanan na sinasabi natin. Sa Amerika, walang presidente. Wala dyan. Iba dyan. Kung sabihin presidente ka, panahon ni Marcos, sino presidente? Ronald Reagan. Okay. Kamukha ni Trump yan, Republican. Ano si Ronald Reagan? Kaibigan ni Marcos yun believe kay Marcos yun. Di ba nga? Kaya nga makikita ninyo yung arrival ni Presidente Marcos sa White House, yung state visit niya. Pati kanyon pinasabog. Lahat ng kanyon pinasabog sa White House, sa labas ng White House. Pumuputok lahat, sumasabog lahat, mga kaibigan. Pero ano nangyari? Pagbalik dito ni Presidente Marcos, pinatalsik siya rito, mga kaibigan. At saka mismong presidente pa yata tumawag sa kanya sa pagkakatanda natin Ang sabi, Kathleen, Mr. President, di ba? Mga kaibigan, ganun sa Amerika. Huwag mo sabihin, kaibigan mo yung presidente. Dahil ang importante sa Amerika, yung interes ng pangkalahatan.
hindi ho presidente. Kaya baliwala doon yung pakikipagkaibigan ng sino mang leader ng bansa. Tignan ninyo, sa Amerika, ha, mga kaibigan, ibang-iba. Kahit na presidente ka, hindi mo hawak ang lahat. Katulad ng Kongreso, ini-impeach siya ngayon ng kanilang House of Representatives. Mga kaibigan, in-impeach siya ngayon. Pagkatapos, sinasabi ng iba, pagdating sa Senado, hindi naman magtatagumpay yan eh. Kahit magkaroon ng trial, impeachment trial labang kay President Trump, hindi rin magtatagumpay yan dahil ang mga uupo na members ng impeachment trial, yun ding Senado eh. Majority po kasi ng senador ay Republican. Mga kaalyado ho ni Presidente. Pero pinakikita lang nila, mga kaibigan, na yung proseso nila gagamitin. Kahit pa sabihin, hula lang yun sa'yo. Kasi wala pa namang hindi pa naman ginaganap yung trial labang kay Trump. Yun sa'yo, presumption pa lang yun na imposibleng mapatalsik sa pwesto si President Donald Trump dahil majority ng Senado kakampi niya. Hindi mo masasabi yun, presumption lang yung iyo. Di ba? Kasi wala pa yung proseso eh. Hindi pa sinasabi kung ano yung mga kasalanan niya. Di ba dyan uusigin ka eh. Ang liliti sa kanya yung Senado, yung Kongreso ang magsisilbing mga prosecutor. Hindi ba? Yun ang prosecution eh. Tsaka sa Congress, ang mga Republikano hindi kumampi sa kanya eh. Kaya na-impeach iakit sa Senado. Kasi dominated naman talaga ang House of Representatives ng mga ng Democrats. Yun ang maganda nga ako dahil yung check and balance gumagana. Hindi katulad dito. Dito ba magtatagumpay sa palagay ninyo? Mag-file ka ng impeachment complaint labang kay Presidente Duterte halimbawa ngayon. Magpapile ka. Hindi magsasucceed. Basura yun. Bakit? Kaalyado niya lahat yan eh. Hindi katulad doon, hindi niya kaalyado to. Tapos sinasabi nga na pagka dumating na sa trial, malamang maabsuelto rin si Trump sapagkat dominated naman yun ng mga Republican. Presumption yun. Mga kaibigan. Pero ang pinaka-importante dapat makita natin doon, pinagagana nila yung proseso kasi yun ang nasa batas eh. Nakita ninyo? Batas yung impeachment, kahit dito batas yun eh. Pero dito ba gagana yan? Yan ang tanong ko sa inyo. Hindi gagana yung nakasulat lang sa batas yun. Pero hindi maisa sa katuparan yun. Hindi nakasulat sa bulsa nila yan. Hindi katulad sa Amerika, kahit sabihin mong kay dominated to, kay hindi ito dominated. Once na-impeach ka, isa lang yan sa mga proseso. Di ba? Na-impeach ka, gamitin natin itong proseso. Dumaan ka ngayon sa proseso. Kasi nung panahon ni kaya ma-acquit ka, kaya mahatulang ka, daan natin sa proseso yan. Nangyari yan kay Nixon. Dominante ng Republika ng Kongreso, Senado, Republican siya, pero na-impeach siya. Dahil doon sa kasalanan niya. Ito ngayon ang pinangangambahan dito kay Trump. Pero ano naman eventually, si Nixon naman, nag-resign. At hindi lang yun, hindi na siya kinasuhan. Hindi na. Kasi nag-resign siya. Alam niya, ma-impeach niya. Kasi yung Vice President, kaalyado niya rin yun. Parang sabi ko nga, hindi na may mga bagay kasi na hindi na ginagawa at sinasabi sa publiko. Yan, Ikaw na lang ang bahalang magbasa. Di ba? Katulad nun.
nag-usap yun. Sabi nung Vice President, dahil nag-resign ka, o kaya si Nixon, it's the other way around. Si Nixon naman na nagsabi na, mag-resign na ako para umupo ka. Ngayon, huwag mo na akong gipitin. Di ba? Nangako naman to, absuelto kita. May mga bagay na gano'n na hindi na kailangang sabihin sa publiko. Yun. Bahala ka magbasa. Hindi katulad dito, mga kaibigan, nakikita na, sinasabi na, di pa rin mabase. Parang kahirap. Dumami bobo ngayon Nagmamarunong, ang dami ngayon. Ang dami. Mga kaibigan, huwag nating masyadong pangunahan muna, kahit na yung mga nasa Amerika. Kasi yun ang sinasabi natin sa Amerika. Walang presidente, presidente ka, ibinoto ka dyan. Gampanan mo, tungkulin mo. Yun ang trabaho mo. Once na... Pero impluensyahan mo. Katulad niyan, impluensya, ano gusto nyo? Baguhin nila yun dahil sa sinasabi ninyo. Magbago sila ng batas nila. Pakikinggan kayo. Paano yung paninindigan nila? Paano sila naging Amerika? Diba? Kung kayo, matagal na laos yung Amerika kung kayo susundin. Itong bansa nga natin, kaya hindi umunlad dito. Diba? Dahil gusto nyo, pabor lahat sa atin ang gagawin. Hindi pwede yun. Na dahil sa kagusto mo, tapos mumurahin mo yung mga Amerikano, yung mga nagpatupad ng ban. Wala kang magagawa. Sa kanila lang naman Hindi sinabi ng Amerika, sa Mexico, hindi rin kayo pwede Sa Canada. Hindi, sa kanila lang. Hindi ba, yun, realistic? Hindi, tsaka maliwanag yung mga lumalabag sa karapatang pantao sa human rights. Sino apektado ron? Di yung alam nila, alam mo yung sugat. Pag may nasaling mo, masakit yun. Maganda intensyon nung ban, nung batas. No? Kasi yung ibang mga meron tendency na lumabag sa karapatang pantao. Marami yan. Medyo magiging deterrent yan sa paglabag sa karapatang pantao. Ngayon, may sanction na. Dati, kwentuhan lang to. Dati, kasunduan lang. Igagalang natin ang karapatang pantao, pero walang parusa Ito, meron na ngayon. Mabuti ka sa Amerika lang. Maraming kaalyado Amerika. Hindi, meron na rin pinatutupad ang Europe. Na ganun. Yung Canada. At sabi ko nga nabasa ko yung kamakailan lang, Canada, meron na rin. Tama ka. Si Trudeau. At saka yung Australia. Balak nila na kopyahin na rin yun. Para maipatupad. Ganun din. Ganun din version. Di ba? Pabor yan. Ang tinitignan lang nila kasi, yung mga apektado rito paano kung ikaw ang maging biktima ng human rights? Hindi ba pabor sa ito? Siyempre. Mas malaki ang advantage ng isang karaniwang mamamayan dito sa batas na yan. Tapos sasabihin ni Tito Soto i-reject natin. Nahihilo ka ba? O nasisira ulo mo? Diba? Dalawang bagay lang yan. Ano pakialam namin? Tsaka isa pa, marami tayong kababayan sa mga bansa na yan na nagpapatupad ng ganyang batas. Pagkatapos mananawagan ka rito na i-reject natin. Pilipino rin yung mga nakatira doon. Paano? I-reject nila? Gagawa sila ng resistance laban sa gobyerno ng Amerika, laban sa gobyerno ng Europe. Tsaka dangerous yung salitang i-reject. Ano i-reject mo? Mapanganib yan. Mapangahas. Mapangahas yun. Mapanganib yun. Dangerous. Hindi iniisip doon mo makikita, hindi iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino mga kaibigan hindi ba? Kung mag-retaliate yan laban sa mga Pilipino, i-reject mo, batasin lang yun. Ganun ba? Reject? Sige, pauwiin lahat yan. Hindi mo ginagala. Pati yung iba, pauwiin yung mga nasa Europe. Pauwiin yung mga nasa Amerika. Ano gagawin nyo? Sige nga. Akala mo ito kung magsalita Wala na nga kayo na itulong, pinapahamak nyo pa yung mga
Pilipino eh. Talaga itong si Soto. Sipaing ka ni Peter eh. Ano, Peter? Oo. Ngayon, ang sinasabi natin, itong mga opisyalis natin, lalo si Soto, yung ibang mga opisyal, huwag kayong magkukomentado agad. Kasi, yan, naririhiso sa ibang bansa yan eh. Hindi, tsaka nagkakandara pang magsipsip. Nakita ninyo? Oo. Hindi katulad sa Amerika, wala nagsisipsip eh. Nakakita ba kayo? Wala nun. Ang nagsisipsip, mga Pilipino. Hindi nasa netizen, ha? Hindi sa social media. Hindi uso sa Amerika yun. Lalo na ngayon, ang presidente, si Donald Trump. Alam niyo naman si Donald Trump, hindi popular president yan. Iba ipinanalo niyan. Hindi, pero alam mo, kasi sinasabi nila, niya si Donald Trump, maganda layunin. Tama. Pero may kasabihan mo kasi tayo, lahat naman pwede magpanggap na may magandang layunin. Si Trump, hindi ko sinasabing nagpapanggap. Pero dito sa atin, uso na yan eh. Yan, oo. Matagal ng talamak yan eh. Di ba? Talamak na yan eh. Si Donald Trump. Dito nga, napakahirap pumili ng leader dahil sa puro nagpapanggap. Oo. Yan ang style dito, panloloko, nagpapanggap. Maganda layunin ni Trump pero extreme. Sobra, no? Para niya ipakitang makabayan siya. Hindi lang yun. Oo. May kasabihan tayo na the end does not justify the means. Hindi ko mo maganda ang hangarin mo. Pwede mo ipatupad. Kumusta naman? Tama ba ginagawa mo? Tama ba paraang ginagamit? Yun ang sinasabi sa Biblia, lahat matwid, pero hindi lahat nararapat. Hindi dapat mo ipatupad. Kahit matwid yan. Hindi, tsaka yung mga pananalita niya, di ba? Ni Trump, combative eh. Oo. Paano? Yung isang, si Trump, hindi naman talagang politiko yan eh. Hindi, oo. Negosyante yan eh. Negosyante. Katulad niyan, tingnan mo, pati senador, Senate President itong nagsasabi na dapat daw i-reject ng mga Pilipino, yun daw ipinatupad na batas sa Estados Unidos. Ano magagawa ng reject? Bakit? Sinabi ba ng Amerika batas ba ng Amerika yung boboto, pagkasama tayong boboto, kung dapat ipasa ang batas o hindi? Kasama ba tayo ron? Hindi naman mga kaibigan batas nila yun Pwede sila magpatupad ng batas nila. Kita mo nga dito, sabi ko sa inyo dati, sa hinaba-haba ng panahon, ang mga inchik, kabilang sa kategorya ng mga nationality na hindi basta pwedeng restricted hindi basta-bastang pinapayagang makapasok sa ating bansa kung wala silang kaukulang visa na issued mula doon sa ating embassy o consulate na bansang kanilang pinanggalingan. Ngayon, naging visa upon arrival. Since time immemorial, hindi ganyan Kita mo ngayon, milyon-milyon na inchik.